Welcome back to my vlog. Isang magandang umaga sa inyong lahat mula dito sa Lasak City. At ito na nga mga karag-karag, na stress ako dito sa sa signal namin dito sa may piso wifi. Tapos ngayong araw wala na namang kuryente. Kaya na-late ako sa kaganapan sa mundo ng beauty pageant, yung mga chikahan, mga active na mga chismoso at mga chismosa sa social media na kung saan Pabili ng Coke. ha? Coke. Ano sa'yo mga Pedro? Coke. Litro. Litro? Pagkuha ter, lakaw ter, 50. Ah. Pagkuha. Purabi ato. Sibak to. So yun na nga mga karag-karag, grabe, ang dami mga trending na pinag-uusapan na umabot talaga sa ating mga kapitbahay, mga karag-karag. Ito ngang naging pa-national costume ni Taal Batangas na ay kinawawa nga ba, kawawa nga ba, or nag-ano lang daw ng simpatiya. Yan yung mga tanong na mga chismoso at mga chismosa. Dahil nga sa kanyang naging pa-national costume na very simple lang talaga, at sabi nga nila, siya yung nag-design sa national costume na to. At ang sabi na ng iba na kulang siya ng suporta or hindi sinusuportaran ng kanyang probinsya. Yun yung mga tanong, mga karag-karag na nababasa ko sa social media. Magiging reaction ko wala sa mga tanong na yun dahil hindi natin alam yung totoong istorya. Pero kung may alam kayo mga karag-karag, dahil kung hindi kayo busy sa inyong kaganapan sa buhay, comment down below kung ano nga ba ang tunay na story kung bakit nagkaganito yung national costume niya na umabot at nag-trending talaga sa ating ding mga kapitbahay na mga chismoso at mga chismosang mga libakira. So, dahil nga sa kanyang bitaw naging pa-national costume, nagpaabot na ng tulong ang mga well-known na mga fashion designers dito sa Pilipinas, especially Rian Fernandez, na kung wala siyang gown, so nag-offer siya ng kanyang pag-gown bitaw. So, alam naman natin na yung nilalaban na lang niya dito is yung wild cards para sa final kasi ligwak na siya ganun, di ba, sa top 40. So sabi nga ng mga chismoso at mga chismosa nating kapitbahay na mga taga Milky Way at taga Bitsin, mga karag-karag, siya daw dapat ang manalo sa Miss Universe Philippines 2026 crown dahil deserve daw niya. Siya daw ang real queen na may pinaglalaban sa buhay, na may hugot sa buhay, na sa kabila ng kahirapan, nilaban niya daw talaga yung pangarap niya. At kawawa daw ba? Yung respeto daw bilang isang kandidata na lumaban sa corona na kulang sa financial resources, dapat siya daw yung koronahan ng Miss Universe Philippines Organization. Magiging reaction ko naman mga karag-karag, no? Maganda naman siya, pero winner sa taon na to, hindi ako agree doon sa sinabi nila na dapat siya yung koronahan dahil nga sa kanyang pinagdaanan sa buhay. Itong mga taga Bitsin at taga Dorimon, all tactics yung nila, pinagagawa nila mga karag-karag. Para yung natin, maging pambato natin sa Miss Universe 2026 hindi malakas. So, may potensyal yung kandidata nila. Wag kami, papunta pa lang kayo, pabalik na kami mga chismos at mga chismos ang mga taga-pins. So, ando na, lahat naman ng mga kandidata dyan is may mga pangarap. Lahat naman ng mga kandidata dyan may ipinaglalaban sa buhay. Pero, piliin natin yung deserving talaga na kandidata sa Corona sa Miss Universe Philippines 2026 na maging pambato natin sa Puerto Rico. Hindi dahil kawawa siya, hindi dahil kinawawa siya, hindi dahil wala kulang siya ng support at hindi sinuportaran ng lokal na sa kanilang probinsya. Pero, kita naman natin, di ba? So, wag naman natin gawing daan ito na yung deserving, yung totoong talaga winner is nadala lang sa pasang-awa. So, andun nga, sabi nga nila, dinisign niya yung kanyang gown. Well, very creative. Yung kulang lang talaga sa mga touch-up bitaw, yung mga gamit na dapat sana mag-level up yung kanyang pa-national costume. But, kudos at congratulations kay Taal Batangas dahil fighting spirit yung ginawa niya na kahit kulang ako sa ganito, ilalaban ko talaga yung probinsya ko. Doon talaga ako napabilib sa kanya mga karag-karag. Pero manalo sa corona sa taon na to sa Miss Universe Philippines 2026, mas may lamang pa talaga na kandidata na dapat sa corona. So, siguro makapasok siya sa wild cards dahil sa
trending na to. Sana makapasok siya at makita natin siyang rumampa sa final at nakita natin yung mga gown na, ayun nga, inoffer sa kanya na mga sikat na mga fashion designer dito sa Pilipinas. So let's see na lang mga karag-karag. Yun yung magiging reaction ko. At doon sa ating mga kapitbahay na, wag kami. Yan ang mga karag-karag, ano yung magiging reaction ninyo? Dapat nga ba siya yung koronahan sa corona sa Miss Universe Philippines 2026? Sino nga ba ang may mali? Ang kandidata na nag-design ng kanyang sariling national costume or ang lokal na probinsya na hindi sinusuportaran yung pambato nila sa Miss Universe Philippines 2026. Nako, mag-ingay tayo sa comment section at kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa YouTube channel ko, don't forget to like and subscribe Kuragan Karag and hit the notification bell para updated kayo sa mga latest kaganapan at late na intriga sa mundo ng beauty pageant. And thank you for watching. See you in my next vlog. Bye-bye!